Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ikalawang linggo ng Koresma at tuwing sumasapit po itong linggong ito, palaging ang ebanghelyo ay tungkol sa pagbabagong anyo ng Panginoon. At ang kwento ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay talagang hitik sa aral, no? At magandang tignan nga na may mga simbolismo dito na maaaring makatulong sa atin sa ating pagpapanibago din bilang mga Kristiyano. Narinig po natin na si Jesus, no? Kasama ang kanyang tatlong alagad, no? Si Santiago, si Pedro at si Juan, umakyat sa bundok. Alam niyo, yung bundok ay kalimitan simbolo ng pakikipagtagpo ng Diyos sa tao, no? Kaya nung sila'y pumunta ng bundok, ang liwanag po, pumunta sila doon para manalangin, di ba? No? At hindi siguro maubos maisip ng mga apostol na sa kanilang pananalangin, no, ay sila ay matutulog, no? Kaya maganda din tingnan ito, no, kasi pwede din itong pagninilay kung saan natutulog yung ating pananampalataya, no? Pwedeng natutulog ito sa buhay panalangin o natutulog ito sa ating pagkakawang gawa, kasi sabi nga, yung ating pananampalataya ay dapat, no, katambal ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Nung nagbagong anyo ang Panginoon, hindi naman sila, kumbaga, naiwanan ng karanasan kasi nagising. At siguro magandang tignan, no, na nung sila'y nagising, talagang namangha sila sa kanilang nakita dahil doon nagpakilala si Jesus. At sa tingin ko dito sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Koresma, magpapakilala si Jesus sa atin upang lalo natin makilala kung ano nga ba ang dapat pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at kung ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, no? Kaya siguro dapat tignan kung natutulog yung ating pananampalataya, paano kaya ito mapupukaw? Paano kaya ito magigising, no? At siguro magandang tignan ang kwento at mga nasasaad sa ating ebanghelyo para makita kung paano nga ba, no, mapupukaw ang ating pananampalataya katulad ng karanasan ng tatlong apostol. Yung una po, no, sa kanilang karanasan sa pagbabagong anyo ni Jesus ay merong dalawang nakita. Nagpakita si Moises at si Elias. Alam niyo si Moises, siya ang bilang kinatawa ng mga Israelita, nagpatibay ng inilatag ng Panginoon na kasunduan o sa Ingles ay covenant. At yan ay sa pamamagitan ng batas. At para sa mga Israelita, ang batas ang salita ng Diyos. Si Elias bilang propeta, ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga ayaw magbalik loob sa Diyos, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At siya naman ay nagtagumpay. Kaya nga yung una po, upang mapukaw yung ating pananampalataya, ay maglaan tayo ng panahon para paglinian ang salita ng Diyos. Pero sabi nga, katulad ngayon, pinagninilayan natin ang salita ng Diyos, pwede magbasa tayo ng Biblia sa tahanan. Hanggang doon na lang ba? Dapat ang salita ng Diyos isinasabuhay. Di ba? Parang si Jesus, sabi nga, siya yung berbo o salitang nagkatawang tao. Dapat magkatawang tao sa araw-araw nating buhay. Ang salita ay dapat isinasabuhay. No? Alam natin, no, mahalaga, hindi lang basta lumalabas sa bibig, nakikita sa gawa. Ikalawa, magandang makita po dito na dahil nga namangha sila sa kanilang nasaksihan, sabi ng mga apostol, no, ay nako, Panginoon, pwede ba magtayo na lang tayo dito, no, ng
3 kubol, dumito na lang tayo, no? At ito yung sinabi ni Pedro. Parang gustong-gusto nilang manahan sa presensya ng Diyos, di ba? Mga minamahal na kapatid kay Kristo, lahat tayo nais-nais natin manahan sa presensya ng Diyos. Pero magandang tignan, ang Diyos ang unang nananahan sa atin para maramdaman ang kanyang presensya. At saan? Sa banal na Eucharistia. Kapag tayo nagmimisa, tinatanggap natin sa banal na komunyon si Jesus. Si Jesus ay nananahan sa atin. Ang kanyang banal na presensya ay nakapagbabago sa atin. Tinatanggap natin sa anyo ng tinapay at alak ang katawan at dugo ni Jesus. Pero sabi nga, katulad ng salita ng Diyos, si Jesus na tinapay ng buhay ay dapat ding isa sa buhay. Dapat din tayo maging tinapay sa ating kapwa. Di ba? Kaya maganda din pag-isipan ngayong Kuresma. Yung bang tinapay natin, yung meron tayo, na ibabahagi ba natin sa mga hikahos, mga nangangailangan? Di ba? Kaya nga, isa sa napaka-disiplina ng Kuresma ay pag-aambag, panlilimos, pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Paano ba natin ito ginagawa? O baka iniisip lang natin ang ating sarili. Alam naman natin kahit papano nakakakain tayo siguro ng 3 beses ang araw. Pero merong iba hindi. Maraming nakakalat yan sa lansangan. Talagang ang iniisip kung anong mangyayari bukas, makakain lang sila minsan sa isang araw. Tapos ikatlo, magandang makita rito, no? Nung nagkaroon ng pagbabagong anyo, may narinig silang tinig sa alapaap, malamang tinig ng Ama at sabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ay inyong pakinggan. Ito yung sinabi sa mga apostol, pero sinasabi din sa atin, pakinggan ang tinig ni Jesus. Pakinggan ang sasabihin ni Jesus, ang salita ni Jesus. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kalimitan, pag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, ang tinig ni Jesus may sasabihin sa atin. May ipagagawa ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ang kalimitan ng pinakamahirap. Marami tayong dinadaan ng mga sangang daan sa buhay, di ba? Ipiliin ba natin ano ba ang tamang gawin? Kaya pag may pinapagawa ang Diyos, siguro maganda itanong, ano kaya ang sinasabi ni Jesus? Kung si Jesus to, ano bang gagawin niya? Ngayong Kuresma, maaaring hinahamon tayo at may pinagagawa na mahirap. Baka meron tayong katampuhan, kaaway sa pamilya, hindi pa binabati, sa opisina, hindi pa pinapatawad, di ba? O baka sabi ng tinig ng Diyos o tinig ni Jesus, makipagkasundo ka na, magpatawad ka na, makipagbati ka na, mag-ayos ka na. Hindi maganda yan. Hindi makakatulong sa kapayapaan ng iyong sarili at pakikipag-ugnayan. Kaya alam niyo, napaka-practical po ng mga mensaheng simbolismo sa pagbabagong anyo ni Jesus. Sana ito po ang makapukaw sa ating pananampalataya. Una, ang salita ng Diyos, di ba? Na sana hindi lang paglimian, kundi sa buhay. Kalawa, no? Yung pananahan ng Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia. Sana hindi lang ito manahan sa atin. Sana tayo na tumanggap ng tinapay ng buhay ay tinapay na nagbabahagi, tumutulong sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. At ikatlo, sana po, no? Pakinggan natin kung anong sasabihin ni Jesus sa atin. Ngayong Kuresma, maaaring matititinding hamon. Mahirap gawin, malaking sakripisyo. Pero si Jesus nga nakinig sa kanyang Ama. Sinunod ang kalooban ng Ama at idakap ang krus. Dumaan sa kanyang misteryo Pascual, tayo din. Hinahamon para dumaan sa sakripisyo ng krus. Mahirap man, pero ang pakikinig at pagsunod
sa salita ni Jesus ay magdudulot sa atin ng kalayaan at kapayapaan ng puso. Naway ang pagbabagong anyo ni Jesus ay magdala sa atin sa pagbabagong buhay kay Kristo. Amen.